Maayong adlaw mga higala ug mga igsoon na sa mga tuang ginyo nga programa sa TV Apology Pasidan sa Lay Catholic Apologist International. Kini inyong ubos nga lagi igsoon sa pagtong Katoliko, Sir RJ Seno. Ako makig-uban kaninyo sa hamubo nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So mga higala ug mga igsoon live stream kita karon, naka-live streaming kita karon sa The Lay Catholic Apologist International. So at the same time ayaw mong kabalaka kay maningkamot ta nga niining ato ang paghimo sa program nato karon is ato aning gina-record kay para atong i-upload sa ato ang sa ato ang YouTube channel RJ Seno II ong sa The Lay Catholic Apologist International. So sa dili pa ta magsugod ato kinisugdan ang ato ang programa pinaagi sa pag-ampo kitang tanan palihog sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga bidangop kanimo ug ang tanang mga wala midangop kanimo ilabi ng mga mason among itugyan nga naha kanimo. Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. So welcome again sa tuang programa sa TV Apologia. Ayaw magkatingala nga mutan-aw ko din sa kilid ngano man tungod kay naa dinhi ang tuang isa ka camera nga nakahook sa tawag ining live stream sa Facebook nato sa The Lay Catholic Apologist International ug kapo diha sa ato ang kuan is napunta diri sa tawag ining pikas kay para makahimo kita og insakto nga pagpadayag klaro og ang ato ang environment og ang ato ang reception at least dili kaayo ingon ana ka kuan, dili kaayo ingon ana ka sana ba kanang bati tan-awon. Okay, so katong mga nangaging semana so naatay mga gipang isgutan nga mga butang mahitungod sa ato ang gitawag og pagtuong Katolika, ilabi na sa tradisyon sa ato ang gitawag og pagtuo. Pero shout out una sa atong mga kaubanan sa Lay Catholic Apologist nga nagasubaybay nining ato ang gitawag og programa at the same time sa mga taong kanunay nagasuporta kanato nining ato ang programa. Daghang salamat ilabi na sa mga kaubanan sa LCA, Sir Rudsky Rojas ug usab kang Sir Julius Bisaya, sa mga kaubanan Sir Mario Dumapias and Sir Alejandro Saang. Sir, mga maayong hapon na kaninyong tanan. Usab sa mga tigsubaybay nining ato ang gitawag og programa kanunay nga taga Cagayan from Sir John Sulangon, usab diri sa kuan sa General Santos City, dinidapit sa Tagum, dinidapit sa Butuan City, Camiguin Island, sa I think Bisaya, Cebu, Leyte, Bohol, nga nagasubaybay nining ato ang gitawag og program. Maayong hapon kayong tanan. To ang nag-comment din si Brad Orlando Serrano. Maayong hapon nimo din Brad, din sa Davao is karon is nagaulan-ulan ang among palibot karon dinhi. So katong last week is nag-isgot kita sa ato ang mga butang nga tawag ini kinahanglan natong gitawag og isgutan mahitungod sa problema sa atong simbahan niya. At the same time daily ta naga-upload sa ato ang program sa TV Apologia ug sa kining Punto Direkta. Ang Punto Direkta manggod ayaw magkatingala nga taga-post nato is dili mo lampas og 1 minute ang ato ang postings ngano man ato nang gituyo tungod kinaay mga butang nga kinahanglan nato hatag ang tubag direkta unya no need na nga tag-as pang atong explanation. So maningkamot ta nga muhatag kita og tubag nga kanang direkta ba nya pagkahuman ana in a short way ba. So mo na naatay program nga Punto Direkta. At the same time naapod ta katong TV Apologia nga tong TV app nya na ay number of series videos nga to ang gipost unya pagkahuman didto nihatag ta og gamay nga explanation. So kini nga program na to karon gawas nga na-upload ni sa ato ang kining The Lay Catholic Apologist International page. So kini nga program na to nga taas-taas is atong i-upload sa ato ang kuan sa ato ang
murag silbi YouTube channel sa Dalay Catholic Apologist International. So last week ato ang gisgutan regarding sa tradisyon sa atong pagtuo. Ngano kitang mga Katoliko always man ta mukotlog tradisyon sa pagtuo. Ngano man kay ang tanang mga butang nga ato ang ginatuuhan karon produkto na lang kini sa tradisyon sa pagtuong Katolika. Kung may mga tradisyon sa pagtuong Katolika, o sa kini kapulong, o sa kini kabuhat, or butang, nga gipasa-pasa, gikan kang Kristo, ngadto sa mga apostol, og hangtod karon nga panahon na ato ang gina-practice o ato ang gina-exercise. So, kung mingon tawag tradisyon, Biblia, produkto na sa tradisyon. Ngano man, kay lagi, kini gipasa-pasa. Asa man na nagsukad ng pulungan nato nga, kinahanglan ipasa-pasa gyud. Kung unsa ang gidawat, maora pod ang ihatag. So, mo nang niingon si Ginoong Kristo, San Mateo Kapitulo 28, versikulo 20, mingon siya nga, lakaw ka mo nga tos tanang kanasuran nga tos tibok kalibutan, amunyagi sila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So, buot ipasabot na ay gusto nga ipahatag si Kristo ngadto sa mga tao nga diin ang mga apostol mao ang mo-transmit ba sa mga pulong, mga buhat, subay sa iyang gitawag o gisugo. Ngano man, kay ang pagtulon-an ni Ginoong Kristo, dili lang kay kanang bitang kuan, dili lang kay kanang ipasulat lang, kung dili naagyoy mga action. Dili lang kay mga pulong, kung dili naapoy mga actions. So mao nay hinungdan nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana dili mo tuo o dili mo uyon anang baruganan sa mga higala natong Protestante nga Bible alone. Ngano man kay dili na baruganan o dili na pagtulon-an ni Kristo nga ang tuuhan Biblia lang. So ngano man tungod kay naay mga pulong nga gilitok si Kristo nga wala masulat sa Biblia. Pero ang punto po nato karon kay gusto ni Kristo nga ipasangyaw ang iyang pagtuo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan, nagpasabot nga kinahanglan walay dagdag, walay kulang. Kay kung makulangan na, half truth na. Kay kung musubra po na, half truth gyapon na. So dili pwede. Naay mga panahon nga ang external part sa iyang teachings gi-enhance. Pananglitan ba? Kanang niingon si Kristo, pamunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Niingon po ang mga apostol, ilabi niya katong pagpadayag sa pagbunyag ni San Juan ngadto kang Ginoong Kristo, nakita niya si Kristo, naabli ang langit, unya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway sa lampati, unya may tiyog sa langit nga miingon, kini ang akong pinanggang anak nga gihigugma nako pag-ayo. So, kana nga mga pulong, kana nga mga punto, nakita nato nga naay nagpadayag na tulo. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ingon pa si Kristo, pamunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ningon po si San Pablo nga ang grasya o gugma sa Ginoo sa Amahan ug sa iyang Anak ug sa Espiritu Santo. So nagahisgot og tulo, kining maong tutulo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nagapunting kini sa usa ka Dios nga naay tulo ka personas. Niingon ang Iglesia Katolika aron dili malibog ang mga Kristiyanos mo nang ato ninganlan og Santissima Trinidad. So, kining pulong Holy Trinity, di mo pwede idagdag ni sa Biblia. Ngano man kay, ang Biblia manggo, dili siya kanang bitang kanang dekreto sa simbahan Katolika nga mo ni ang edisyon, kundi historical book kini, o tawag igawas historical, na apay mga nagkadaiyang pamaagi sa pagsulat ning maong libro. Halos tanan naa ni ining maong libro ha. Usa kini ka libro nga nagapadayag sa kaluwasan sa tao. Wa na nagisgot og mga dogmatic terms, dogmatic explanation, kundi nagapunting kini sa kasaysayan sa kaluwasan sa tao. Muna ang pulong Trinidad gihatag ng simbahan Katolika aron ma-enhance, mapahayag kanang makit-an mismo nga nihayag ang pagtuo nga gitudlo ni Kristo gikan pa sa iyang panahon ug hangtod karon. So, mo na nga naay mga libro sa kasaysayan nga miingon nga ang simbahang Katolika muhatag og mga dogmatical terms aron pagpa-enhance, pagpadayag, pagpasiga, pagpahayag sa insakto nga mga butang nga i-define or tawag ining i-explain ang pagtuo ni Kristo sa usa lamang or sa duha ka termino.
pinaagi sa otoridad sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So mao na nga pag matudlo po ng simbahan, di siya masayop in terms of faith and morals, nga naman, tungod kay naay giingon si Kristo nga ang Espiritu Santo mag-uban ninyo. Oh. Pero kung ang Papa, ang Council, mugawas na ana, di na mo tudlog pagtuo, di na mo tudlo og moral, lahi nga pamaagi sa pagtuo, walay kanang kuan, walay kana bitong assurance nga na ang Espiritu Santo mo tudlo og insakto. Posibleng tama, posible pong gitawag og mali. So walay gitawag og assurance. Pero kung ang simbahan i-invoke niya ang iyang authority, teaching authority, so mo nang panahon na nga ang Espiritu Santo mag-uban ni ining maong simbahan na og dili gyud makahimo sa pagtudlo og kining gitawag og sayop. So mo na gikan kang Ginoong Kristo hangtod karon gipasapasa kining maong pagtulon-ana. Nganong gipasapasa man ngano man kay ang mga apostol, ang mga sumusunod sa mga apostol, kisa man tong mga apostol katong 12 namatay man si Judas ni puli si Matias. Nya pagkahuman ang sumusunod sa mga apostol mo ning mga obispo man nang niingon si San Pablo sa buhat kapitulo 20 bersikulo 28 naghihimo kamo mga obispo mo ay magbantay sa simbahan nga iya sa Dios. Simbahan sa Dios or iglesia sa Dios. Tawa magpupuguan na kay mamakpak man ning Suryano. Iglesia sa Dios amo ana na diloy o lahir kay mo 1980s ra mo kanang gisulti sa buhat 2028 panahon pa ng Kristo, panahon pa na sa tawag ana mga apostol, so wa mo'y labot ana. So kanang giingon ni San Pablo nga gihimo ka mga obispo aron mo ay magmatuto sa simbahan sa Dios, refer na sa iglesyang gitukod ni Kristo na mo ay gitugyanan sa iyang mga pagtuon-an sinulat ug wala masulat. Mao niingon sa apostol Pablo, hupin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong o pinaagi sa sulat. So, mao na nga di gid pwede manudlo ang mga apostol, dili gid pwede manudlo ang mga pari, ang mga obispo, ang Santo Papa ug suklahi sa mga butang nga gustong ipapasa ni Kristo. Nganuman kay dili man manluluwas ang Santo Papa, dili man manluluwas ang mga pari, ang manluluwas katong ilang gitudlo nga mo nagsugo nga mo ni itudlo. So katong itudlo, mao to ang makaluwas nila. Mo mong tikatuyuan sa manluluwas. So mao na nga ang simbahang Katolika, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang itudlo katulad yung usa tang gisugo ni Kristo based sa masulat o based sa tradisyon sa pagtuong Katolika. Mao na nga naa nang kanang tradisyon nga Romanitas. Sama na kana bitawng kanang usa sa espiritu, ha? Usa sa espiritu, one with spirit, sa tama ba? Usa sa espiritu sa Roma. Okay? Usa nga tawag ini ba? Usa nga usa tag espiritu, usa tag katuyuan sa gitawag og sa Roma. So, mo na nga dili pwede nga muhiwi ka sa pagtulon ang gitudlo gikan sa 1st century until now. Kaya kung muhiwi ta din questionable na, dili na mo ikatong giingon ni Kristo nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ano man kay ang Kristo na amon si gusto nga unsa man ipatudlo ang iyang gustong ipatudlo. Muna ningon si Apostol Pablo, si Saint Paul, ingon niya nga kay akong gitudlo ninyo kung unsay akong nadawat, kung unsay ako ang na-receive, mo po na ako ang gipasa. Kung ang ako ang na-receive puti nga libro, ako po nang ipasa ninyo nga puti nga libro. So dili pwede nga mag-invento tag-ato man ang protestante, dili gyud na sila mahimong tinuod kanuman kanang ilang mga pundok invento man ng Luther. Invento man na sa mga tao, invento man na sa mga magtutukod nga mga tao nga nibuto lang sa 15th century, 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, etc., etc. So dito mo tuan na nga naman, kaya nga tuan pagtuo is 33 debased. Nagasukad ta dito sa 33. So kung naamay ni kuan, naamay ni tawag anang nilipang og sakto, nga mas ninindot, ilabi na ka na sa pagsimba, mas ninindot ang kanabitang kuan, ninindot ang pamaagi sa pagsimba, tungod kay nagahuk ka na
sa tradisyon nga gipudlo sa pagtuong Katolika. So kung naay mga butang nga kanang tawag anang sana ba kanang makita nimo nga murag daw bag-o pero di gud to bag-o, gikan gud to tradisyon sa pagtuo. Pero ang problema anak moingon taga ng bag-o gyud kanang naimbento lang sa panahon ni Luther, sa panahon ni tawag ng Charles Taze Russell, sa panahon ni Ellen Goldwhite, sa panahon daghan kayo. Kana adi na pwede. Ngano man kay ang atuang pagtuong Katolika is nagabase kita sa tradisyon sa pagtuo. Kay kanang Biblia dili na ma-explain og sakto og wala ang tradisyon sa pagtuong Katolika. Kanang misa dili na ma-explain og sakto kung wala ang tradisyon sa pagtuo nga gitudlo ni Kristo diha sa Iglesia Katolika. So tanang pagtuo nga naa sa Santa Iglesia Katolika nagasukad ni ining tradisyon sa pagtuong Katolika. Ngano man kay si Kristo man ang nagatudlo niini. Wa bitaw nga di nakatumpag ang mga Protestante sa simbahang Katolika. Pila na katuig karon? 1517, 1617, 1717, 1817, 1917, 2017, 500 years na lang, sobra 500 years na ang Protestante, wala pa yun sila makalubok sa Iglesia Katolika. Ngano man, tungod kay ang simbahang Katolika dili mapukan sa tradisyon sa pagtuo nga iyang gihupan nga gikan pa kang Ginoong Jesucristo. Dito lang ni Kagar pagtungtong sa 1963 to 1970. Ngano man, kay ang hugot nga pagtawag ng pag-preserve, ang hugot na paghawid, ang hugot na paggunit sa Santa Iglesia Katolika sa gipamulong ni Kristo nga tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo, miluag ni. Instead of hugot gihapon, miluag ni. Kanong miluag man, tungod kay naghuna-huna ang mga lideres sa simbahang Katolika nga unta sila ang preserve mugard sa pagtuong Katolika, giluagan nila instead of kandaduan nila aron ang lobo dili makasulod. Ang gihimo is giluagan nila instead of hangin ang nisulod. Kay sumala pa ni Pope John the 23rd, ingon pa niya nga kanang gusto ko mo simhot og preskong hangin. Gusto ko mo lang hapog preskong hangin. Pero wala ko kabalo og kinsa tong tawag anang nais Santo Papa or Santos ba to? Instead of presko ang iyang gisimhot nga hangin, after sa desisyon sa Second Vatican Council, instead of hangin ang iyang gisimhot, dilubyo noon ang niabot. Mo nang nangaguba ang nindot kaayong dagway sa Iglesia Katolika nga gipundar ni Kristo sa mga apostol, sa mga santos nga kapapahan, gikan sa 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, until now, hinay-hinay ni kaguba. Bayanan na lang ang nagpabilin, pero ang kinauyukan sa Iglesia Katolika, hinay-hinay niya ng gipukan. Pero ang question, ang simbahan ba nawagtang? Wala oy. Ang simbahan lang nagpait lang siya karon. Ngano nagpait man siya karon? Tungod kay muna sa kong giingon, instead of huptan ni sa mga lideres sa Santa Iglesia Katolika, nagakson huktan pag-ayo. Anang hugot pag-ayo ang paggunit nila sa tradisyon sa pagtuo nga gidhatag ni Kristo ni ining maong simbahan na niluag ni. Gusto po nilang mo embrace pod og mga dili pod mao. Anong mingon man nga gusto sila nga mo embrace pod og dili mao. Ngano man kay si Luther nga gilubok sa Iglesia Katolika, gilubok ka nang giduk-duk og sakto simbahan ba, gi-condemn og sakto simbahan. Apil lang iyahang pagtulunan, gilubok pagsakto ni Luther sa simbahan si Luther. Ano man kay di mo yun ang simbahang Katolika sa iyang pagtulunan kay irehiya kini, dako kining irehiya mo nang gi-excommunicate siya kay si Luther nanudlo og irehiya. Ang problema kadtong mga teachings nga gipang-condemn sa simbahan sa panahon ni Luther, pag-abot karon panahon na gihinay-hinay og adapt sulod sa Iglesia Katolika. Nagsugod ang paghinay-hinay og adapt ni adtong 1965, pero actually
na ako yung mga nabasahan nga mga libro nga ang revolution nagsugod pagyod before pa ang Second Vatican Council. Conclusion na lang ang pagtungtong sa Second Vatican Council. Question, di man din sila nga, Brad, dili ba ni anak man si Kristo nga et fortes inferenon prevalibont adversus iyang? Nga bisan ang ganghaan si impyerno, dili gyud makapuka ni ini, di gyud makabuntog ni ini. Yes. O kanang pulo nga wa gyud na mausab until now. Og ang estado sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gitukod ni Ginoong Kristo until now wala gyud siya mamatay. Wala namatay ang simbahang Katolika, pero himalat yun. Nganong himalat yun man? Ay sama sa nahitabo. Sama sa nahitabo sa panahon sa tawagan ng after sa Council of Nicaea, after ang desisyon sa Nicaea regarding sa pagtuo sa simbahan mahitungod sa pagka-Diyos o pagkatao ni Ginoong Kristo, human ang Nicaea, nilipang pagsagto ang irehiya. Unya sa anak nga panahon, daghang mga obispo, most of the bishops sa simbahang Katolika na himong Arian, pipila na lang kamo ang nagpabili nga naghupot sa pagtuo sa Iglesia Katolika. Mo na ang mas known kaayo si Saint Athanasius, mo nang defender sa profession of faith sa Nicaea. Karong panahon na ang declaration ang Council of Trent regarding sa ato ang faith. Nagi-confirm po ang ubang mga declarations gikan pa sa First Council of Nicaea. Karong panahon na kanang mga deklarasyon apil ang declaration sa First Vatican Council, kanang mga panahon na, kanang mga pagtulunan na gipangguba na karong panahon na og hinay-hinay nga giilisan og bag-o. Daghaman kay mingon nga, Brad, nindot ayo kay kini pangutana og tubag. Mahitungod sa ato ang mga kahigalaan nga mga dili Katoliko. Di ko misulti nag-igsuon ngano man kay mas erase di na nato nigsuon. Okay, tama lagi ko. Okay. So, ang nahitabo kining maong gitawag og mga tao nga nanudlo og mga butang nga di mao. Dili ginato na matawag nga igsuon kay sa gawas magina sila sa pagtuong Katolika. So makita nato nga kana bitong nawa na naunggo sa ko na. Okay. So asa na ba ko? Mahitungod atong tawag ining pagtuo nga gihatag. Okay. Ni-declare ang simbahan nga mao ni atong pagtuo. Pag-abot karong panahon na hinay-hinay ni ugka sana kausab kinag-adapt og lain. Unsa pananglitan ang tawag anang gi-adapt? Balik ta anang misa. Misa sa Santa Iglesia Katolika na fix na, gi-fix na except lang katong mga external part sa misa ilabi na magdugang og santos mausab gid na. Naay mga tawag anang mga prayers nga idugang. Pero kadtong gi-fix na nga dapat dili na hilabtan. Kung giunsa na pagdawat gikan sa first, second, third, fourth until now magpabilin gyud na nga mao ra gyud dagway. Mo ri dagway mo nang lihok kana. Okay. Pag-abot sa 1970 giusab na. Dili giusab in the sense nga kanang mao ni ang Katolikong misa nya pagkahuman giusab, dili gipadapli nila ang Katolikong misa, naghimo sila ila nga kuno gipaangkon nga Katolikong misa. Okay, karon ingon pa sa mga depensyo sa pagtuo, okay man ang apologetics, mo din ako ganina mo ni sumpay, okay man ang apologetics para sa mga higala nato nga mga dili Katoliko, para matubag nato ang ilang mga questions, mga pangutana. Pero wa pud sila kabantay nga ang kalaban sa Iglesia Katolika kanang naa sa gawa simbahang Katolika. Sisiyo ra kina sila kanang ilahang mga mulo, kanang ilahang mga sigigyawit, hadbe na nang gitubag sa mga konsilyo. Ang pinakangingig na kalaban sa Iglesia Katolika kanang naa sa sulod. Kanang naa sa simbahan ba nga nagsapot pagka-obispo, nagsulob og maiter, nagsulob og sutana,
nagnaay singsing sa obispo, dagko kayong krus. Tudlo nga dili gitudlo ni Kristo, nga ingon si Kristo, tudlo sila sa tanang butang nga akong gisugo ninyo. Sir, posible ba diyan na, sir? Posible na, oy, sa Diyos gani na gani Judas usa. Sa daghang sa mga tawag anang kasaysayan sa Iglesia Katolika, daghang kaayong mga membro sa Iglesia Katolika, bisan pagpapa nanudlo og butang nga dili mao, dili pagtulunan nagitudlo ni Ginoong Jesucristo. Sa mo nang ang mga traditionalist, mo ni ato ang ginabantayan. Nga naman kay karon nga panahon, mabitaw nga di nato mahib atong palibot ro no. Tingala ta nga ang pandemya imbis magkahinay, magkadako naman hinuon. Oh, ang tawag ining ang mga bagyo di na nimo ma-explain. Nga mingon naman kung mas kuno sa nahinay mo kay karon halos tanan halos basa musog kusog naman kayo. Nga naman ang tunglo sa Dios kay pahamtang sa kalibutan. Nga naman tungod kay ang pinakauna nga migahi pagtuman sa iyang kabubuton mao ang iyang mga ministro. Ako na itong gisgutan tong gisultigan sa Birhen. Pero sige lang, atuan ang sublion, atuan ang i-connect pag yun. Kaya actually, wala pag yun ako na natakil pagsakto ang katong mensahe sa mahal nga Birhen dito sa Fatima. Oh. So, mo na hinungdan nga kitang mga Katoliko, dita basta-basta mo tuo og kuan, dita basta-basta mo tuo og pagtulunan lang. Nga naman kay kinahanglan ang atuang pagtuo, kinahanglan traditional based. Tradisyon sa pagtuo. Ang atuang hawiran nga naman ang dili ta mahiwi sa atuang ano ba sa atuang linya ba nga dapat ang atuang linya is pagtuong Katoliko ra. Dili lang pagtuo nga imbento lang sa 19th century. Oh. Dili nang pagtuo lang nga giimbento lang tao, dili giimbento o gitudlog manuluwas. Manuluwas gud na ang nagtudlo. Siyempre dito ta sa iyang pagtulunan kay makaluwas man na. Oh, pero dito ta mutuo atong giimbento lang sa 19th century, 16th, 17th, 18th, 19th century, ay mugtuon na ano man kay maimpas ta diha. Oh. Mahitabo tong gingon si Birhen nga daghang mga obispo, ng kardinal, daghang obispo, daghang mga pari magbitbit og mga layko magpanon sa impierno. Oh. So kana nga mga butang nga ato ang nasinati sa itong palibot, mauna karon ang realidad. Nawa na kinahigugma sa pagtuong Katolika, nga naman tungod kay mismo ang atong simbahan miluag sa paggupot sa pagtuong Katolika. Instead of mugakus siya og sakto, hukto niya og tawag anang gakus ang pagtuong Katolika nga gitudlo mismo ni Kristo. Iyan ning hinay-hinay ug buhi. Nga naman kay ang iyang sentro dili na ang Dios, ang iyang sentro ang tao. Muna kabantay mo karong panahon na moadto mo sa ato ang tagsa-tagsa ka mga parokya, basta tan-aw sa pari nga wala kay tao, ang pari di na umisa. Nga naman kay sentro pas pagtuong taon lang man. Di man ang Dios. Sa una bisan pagway manimba, pari ra usa, pwede makahimo og misa. Obligado sila nga muhimo og misa kada adlaw aron mahitabo tong giingon ni Propeta Malakias kapitulo 1 bersikulo 11 nagikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw ang putli nga halad igahalad ngadto sa Dios alang sa iyang kahimayaan. So una nga makita nato nga instead of Dios ang sentro, tao na ang sentro. Si Luther sa dihang nibulag sa simbahang Katolika, usa sa iyang paagi sa pagprotest sa simbahan para pagpadayag nga ni protesta sa simbahan ang lingwahe sa simbahang Katolika gusto niya patyon. Mao na nga pagbulag niya ang pinakauna niyang misa sa ato ang termino sa iya is communion service man na para sa iya. Ang pinakauna niyang misa is gimisa niya vernacular, dili Latin. Nga naman kipagpadayag man to nga ni protesta siya, ni revolt siya, ni rebelde siya sa simbahang Katolika. Kabalo biya ang simbahan nga, kabalo biya siya nga ang simbahan ingon nga di ka pwede mo gamit og laing language. Except lang katong sa mga
lingwahe nga except lang sa mga rito nga tawag anang dili mo ubos og 200 ka tuig ang ing edad. Ami kay nami mga Greek rites kaniadto nag ko existing ba ako existed sa tawag ining Latin nga misa, kauban siya ba? Oh. So dito pwede okay to siya. Pero sa akong nahibaw-an is pipila lamang ka mga lingwahe ang mas mga known nga ni nilampas og 200 ka tuig. Pero pag abot ni Luther pag misa ni Luther og German sa iyang lingwahe, German actually dili na mas ila is communion service. Ila pong giilisan po na ilahang termino kay kung magpadayon gyapon sila mohupot anang term nga misa sa marangawa sa na-revolt sa simbahan. So ang term nga misa iyang giilisan og communion service or community service. Ana ba? Community gathering. Kay para sa ilaha ang misa according to Luther, ang misa is dili na sakripisyo. Kanang misa para kang Luther usa na ka kanang bitang usa na ka siya tawag ini kanang superstitious act. Usa na ka superstition anang tawag anang misa. So di na pwede kinahanglan communion service lang. So mo to panahon nga migamit si Luther sa iyang kaugalingong lingwahe. O gihimo sa konsilyo sa Trinto. After na tawag anang hitabo giyam-iran si Luther. Sa unsa man pamaagi sa pagyam-id? Pagyam-id pinaagi sa pagkondem sa misa vernacular. Misa nga bitong gigamit ang atuang lingwahe. Gikondem na simbahan. Muna ningon ang konsilyo sa Trinto sa session na ikatunda second session kung kumasay Canon 13. Nag-ingon nga dili pwede mo misa. Gamit lang vernacular. Dapat gabiton ang lingwahe sa Iglesia Katolika subay sa gidawat according sa tawag ining Tridentine Profession of Faith. Kinahanglan subay sa gidawat nga gitawag og rito. So, kung usang lingwahe nga gigamit ito maopot to nga lingwahe ang iyang gamiton. Karong panahon na i-condemn to simbahan, gigamit og vernacular. Karong panahon na gi-embrace. Diba? Sunod, sa panahon ni Luther, nagpabilin ang pari basta tawag ana magmisa. Labi na sa mga particular churches katong tukod gyud subay sa pangunahuna sa Iglesia Katolika. Kaya may mga simbahan nga anang naan daan ba? Kunya di na nila mausab ang altar. So mo na ang pari dito gyapon sa makatubang sa altar. Ano man kay ang sentro niya ang Diyos man dili man ang tao. So ang pari kani abto mo nang miingon naman katigulangan ang pari sa una magtalikod nga magtalikod man kinaaman ang Diyos altar. Kasi gitalikdan ang tao. Nga naman tungod kay ang tao dapat ang pari dad-on yang tao sa pagsimba sa Diyos. Karon lahi ang pari nakatubang nas tao gitalikdan niya ang tabernakulo. Asa man nagsugod na pod sugod gyapon na kang Luther. Usa sa mga revolt ni Luther kanang act of kanang revolution ba? Ang pagmisa talikod sa altar. Atubang sa tao ngano man kay ang sentro ang tao. Maupod ni panahon na karon. Sir, giatake man nimong simbahan. Sir, wa ko nang atake. Gusto lang nako isulti nato kining mga nagasubaybay sa ato ang programa. Gusto lang nako isulti nagkato akong giingon ba nga instead ang simbahang Katolika mo embrace og sakto sa pagtuong Katolika giluagan ni ngano man kay misulod ang mga pangunahuna og ideolohiya nga sukwahi sa pagtuo sa Iglesia Katolika. Ang tanawa ron panahon na diba? Ang simbahan sa una mangilabot og tawag ining mangilabot sa tawag ining politika pero naagid siya solusyon pod nga ihatag niya. Pero karong panahon na mangilabot sa politika pero kinahanglan tudluan niya iyang mga sakop nga mo niya itong pagtuong Katoliko mo gini makaluwas nato. Tudluan ang gobyerno subay sa tudluan ng gobyerno sa ilang pagpadagan sa panggobyerno subay sa pagtuong Kristyanismo. O man na. Pero karong panahon na instead of tawag ining atimanon tong mangkalag sa mga tao
magsige na lang panghilabot sa politika. Ba't nga di na ko mabaso lang ubang mga Katoliko nga magsipanaway mo'y unang mga taki sa atong mga kaparian o mga kaobispuhan, paano man kay dili mabati sa mga Katoliko ang pag-amo mapag-atiman sa mga kalag sa atong mga pari ug sa atong mga obispo karon panahon na. Paano man kay puro kung dili politika, ana ba financial, ana ba daghan nga tawag anang mga aspeto. So mo na hinungdan nga kanang kung mulahi kung nang ato ang dagan sa ato ang linya munihista sa pagtuo nga gibutang gid ni Kristo. Aw, pagit kapaingnan. Diba? Ingon ang balaang kasulatan, ang Santa Biblia. Ningon ang balaang kasulatan, tinunglo ang tao nga musalig rapud sa tao. So mo nang kita mga Katoliko, di lang kita musalig sa tao ra. Dili musalig ta sa Dios. Pero ang pangutana, ano nisalig man ta sa Santo Papa? Nisalig ta sa Santo Papa kasi gitugyanan ni Kristo sa pagpanudlo mahitungod sa pagtuo. Pero kung di na siya mutudlo og tarong, kung sa may giingon ni San Pedro, kung sa may giingon sa mga banggiitang santos, particular ni San Roberto Villarmino, San Santo Tomas de Aquinas, inapay mga Santo Papa, Saint Stephen I, Pope Benedict XV, si bisan kinsang papa nga dili mutudlo og butang nga iyahang gidawat makatarunganon og usa ka balaudnon nga dili ta mutuman. Ano man kinaan na may established doctrine, na may established teaching ang simbahan Katolika, igo na lang nila ng itudlo, dili sila pwede maghimo og ila. Nga naman according sa Pastor Eternus, nagipagawas o gideklara sa First Vatican Council ang kapapahan, apil ang mga obispo, walay kapasidad o walay gahom sa pag-usab o magtudlo o bag-o gawas sa iyahang tawag anang gidawat. So dili pwede. Sa mo na kita mga Katolika, traditional based sa to ang pagtulunan ng Biblia, produkto na sa tradisyon. Kini ang ato ang giprofess sa tong pagtuo, kanang maingon pa sa tuang sa misa, Credo in Unum Deum o gipasa-pasa po na from the 3rd, 2nd, 1st century nga profession of faith. So, una nga dili pwede nga dili ta mo kanang traditional based ba, dili gyud na pwede. Ang problema ani karon kay ang ako ang kuan, ang ako ang sana is 15% na lang. So sa dili pa ko kuan, ako sa ning itimbaya ning ato ang mga kaubanan nga nagasubaybay sa ato, Brad Orlando Serrano, Nutski Naciondo, maayong hapon mo din Brad or ma'am. Sir John Subiski, sir, maayong hapon mo diha. From Sir Nutski Naciondo, watching from Leyte, Eastern Visayas Region 8, I indeed love to learn and study more on apologetics. Please extend my cordial regards to one of my mentors in apologetics, Bro Fernan Pesillas. Ay, maayong adlaw ni mo diha, Bro Sir Fernan Pesillas. Usapod ni sa ko ang mga gihangaan pod nga mga kuan nga mga tawag ng depensor sa pagtuong Katolika, pero naalibutang tawag anang dili ko makakuan sa iyang baruganan. Hinoon Novus Ordo Defender man siya. Sa atua is kwanta tawag anang huputas tradisyon sa pagtuo, mo na ato ang panalikdan. Okay, Ma'am Ann Tamayo, mo proceed ko karon sa kuan ma'am sa base nato. Brad James, Joseph James Solteo, irgaso si mong papa. Brad Manuel Tupos from Bohol. Sir Rolando Chigialaan from Surigao. At 12% na lang ang kuang-kuanda. Okay. Sir Rolando Chigialaan. Sir, diin man gikan ka ng Nicene Creed. Mauna siya ang tawag ining kuan sir. Kanang final formulation or tawag anang profession sa faith sa Council of Nicaea. So nagsugod na ang profession of faith 325 AD. Pero kanang klase ng profession of faith naanay tawag anang mga profession of faith pero dili pa kompleto, gikompleto na sa panahon sa Council of Nicaea. Gani bisan gani kanang last part is gikan po na sa Council of Constantinople. Kanang regarding sa Espiritu Santo.
Kaya nagsugod na 325 gihingpit pag gina pag-abot sa Council of First Council of Constantinople regarding sa dogma, doktrina sa Iglesia Katolika bahin sa pagtuo nato sa pagka-Diyos sa Espiritu Santo. Okay? Pasensya na gyud kaayo. Ako ang cellphone is dali ra gyud kaayo malubat. Pero ang problema ani kay 12% pero paningkamutan nako nga pag maabot ani 5% is mo kuanta. Mo humanta. Okay, pero ay magkabalaka kay ato ning i-upload ang ato ang video karon after ani sa ato ang tawag nga program. So next Sunday pohon maningkamot ta sa pag-explain na pod sa lain na pod nga dagan sa ato ang tawag ining pagtuo. Ilabi na kining tradisyon sa pagtuong Katolika. Ay lang mong kalimot sa pag-like and share sa ato ang Facebook page, The Lay Catholic Apologist International. Baliduhan na ang ka-page nato. At the same time, ang ato ang YouTube channel RJ Sano II, daily ta naga-posting og tawag ining video kaning mga tubag protestante, kung say atong itubag nito sa ilaha, natay 1-minute presentation, napotay 3 minutes presentation. Yang atong live streaming is mahitabo is every Sunday. Paningkamutan na mo nga na Saturday na to pohon nga maghatag ta og explanation. Unya ato po ding i-welcome po sa umaabot na program na to. Actually, gi-edit pa karon ang mga videos naapod tay kanang kuan kining contributor sa ato ang mga videos nga i-post. Sir Julius Bisaya and Sir Rodske Ruhas mag-provide po sila mga videos. I-upload na to sa ato ang tawag ining YouTube channel. So actually 11% na puyawan ko sa tawag ining kuan. Sir John Subisky Ayos was sternly condemned by the bishops during the Council of Nicaea in 325 because his teachings about Christ was novel, bago, something new, and not in accord with traditional teaching of the Church. Arius taught that Christ is not God but a creator, the eldest of God's creatures. If Christ is the Son and the Father comes before the Son, so there was a time Christ did not exist. This is what Arius taught to his followers. Martin Luther taught a doctrine of justification totally new. Di na ko mabasa ang kuan sir, ang full ko ang ginia. Di na ko mabasa ha. Di na ko mabasa sir. Okay, di na ko mabasa ang statement. Okay. So ni tama bitaw. So gi-condemn si Luther kay nagtudlo og bag-o. Gi-condemn pod si Martin gi-condemn si Arius kay nagtudlo og bag-o. Gi-condemn si Luther kay nagtudlo og bag-o. Pero karon panahon na daghan kay nagtudlo og bag-o pero wa na condemn. Na ay nagtudlo, nagupod sa tradisyon sa pagtuo instead of gakson ilahang tawag ining kanang ampingan, ilahan na nang lubukon patid-patiran. So mao na. Okay, sir, ako ang battery sa akong cellphone is 10% na lang. So anytime pwede mapalong ang ako ang cellphone. So ato man nagisugdan sa pag-ampo ato po kining tapuson pinaagi sa pag-ampo. Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, ipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga bidangot kanimo ug ang tanang mga wala midangot kanimo ilabi na ang mga mason among itugyan nganha kanimo. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ika na lamang sa kinatubang persa sa TV Apologist President sa Lay Catholic Apologist International, sa kumakaubanan sa LCA, sa ato ang tawag ining mga kaparian sa Society of Saint Pacitan, kininyong ubos nga lagad isod pagtong Katoliko. Sir RJ Sano, temporaryong mananit kininyong umaingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong hapon kayong tanan.